Paunawa, ang pagsasali ng Saligang Batas ng Pilipinas 1987 sa Filipino na ginamit sa video na ito ay hindi opisyal at hindi inilathala ng pamahalaan. Ito ay para sa layuning maintindihan ito sa wikang Filipino. Bagamat sinikap naming mapanatili ang tumpak at matapat na diwa ng orihinal na Ingles na teksto, maaaring may bahagyang pagkakaiba sa interpretasyon. Dagdag pa rito, ang text-to-speech AI na ginamit sa pagbasa ay maaaring magdulot ng hindi perpektong pagbigkas, maling diin, o hindi tamang intonasyon sa ilang salita. Ito ay hindi tinig ng isang aktwal na tao, at maaaring hindi ganap na tumutugma sa natural na pagsasalita. Maraming salamat po. Ang Saligang Batas ng Republika ng Pilipinas 1987. Artikulo 8, Sangay Panghukuman. Seksyon 1. Ang kapangyarihang panghukuman ay ilalagak sa isang kataas-taasang hukuman o Korte Suprema at sa mga mababang hukuman na maaaring itatag ayon sa batas. Saklaw ng kapangyarihang panghukuman ang tungkulin ng mga hukuman na lutisin ang mga aktwal na alitan na may kinalaman sa mga karapatang maaaring igiit at ipatupad sa ilalim ng batas, at tukuyin kung nagkaroon ng matinding pag-abuso sa kapangyarihan na umaabot sa kawalan o sobrang paggamit ng jurisdiksyon ng alinmang sangay o ahensya ng pamahalaan. Seksyon 2. May kapangyarihan ng Kongreso na tukuyin, itakda, at ipamahagi ang jurisdiksyon ng iba't ibang hukuman, ngunit hindi nito maaaring alisin ang jurisdiksyon ng kataas-taasang hukuman sa mga kasong nakasaad sa Seksyon 5 nito. Walang batas na ipapasa na muling organisahin ang hudikatura, kapag sinisira nito ang seguridad ng panunungkulan ng mga miyembro nito. Seksyon 3. Ang hudikatura ay magkakaroon ng autonomiya sa pananalapi. Hindi maaaring bawasan ng lehislatura ang pondo nito ng mas mababa sa pondo noong nakaraang taon, at kapag naaprubahan, ito ay automatiko at regular na ilalabas. Seksyon 4. Una, ang kataas-taasang hukuman ay binubuo ng isang punong mahistrado at 14 na kasamang mahistrado. Maaari itong magpulong ng en banc, o sama-samang pagdalo at magpasya ayon sa magiging pasya nito, sa mga dibisyon na binubuo ng 3, 5, o 7 kasapi. Anumang bakante ay dapat mapunan sa loob ng 90 araw mula sa paglitaw nito. Ikalawa, lahat ng kasong may kinalaman sa konstitusyonalidad ng isang treaty, kasunduang internasyonal o ehekutibo, o batas ay dapat dinggin ng en banc ng kataas-taasang hukuman, pati na rin ang mga kasong ayon sa alituntunin ng hukuman ay kinakailangang dinggin ng en banc, kabilang ang mga may kinalaman sa konstitusyonalidad, aplikasyon, o pagpapatupad ng mga presidential decree, proklamasyon, utos, tagubilin, ordinansa, at iba pang regulasyon. Ang mga ito ay dapat pagpasyahan ng may pagsang-ayon ng karamihan sa mga kasaping aktwal na lumahok sa deliberasyon at bumoto sa kaso. Ikatlo, ang mga kasong dininig ng isang dibisyon ay dapat pagpasyahan ng may pagsang-ayon ng karamihan sa mga kasaping aktwal na lumahok sa deliberasyon at bumoto sa kaso, at kailanman ay hindi bababa sa 3 kasapi. Kapag hindi nakamit ang kinakailangang bilang, ang kaso ay dapat pagpasyahan ng en banc. Hindi maaaring baguhin o baligtarin ang doktrina o prinsipyo ng batas na itinakda ng hukuman sa isang desisyong en banc o sa dibisyon, maliban kung ito ay en banc. Seksyon 5. Ang Korte Suprema ay dapat magkaroon ng mga sumusunod na kapangyarihan. Una, gampanan ang orihinal na jurisdiction sa mga kasong may kinalaman sa mga embahador, iba pang mga opisyal na pampubliko at konsul, at sa mga petisyon para sa certiorari, prohibition, mandamus, quo warranto, at habeas corpus. Ikalawa, suriin, baguhin, baligtarin, itama, o pagtibayin sa apela o certiorari ang mga pinal na hatol at utos ng mga mababang hukuman sa a. Mga kasong may kinalaman sa konstitusyonalidad o bisa ng anumang treaty, kasunduang internasyonal o ehekutibo, batas, presidential decree, proklamasyon, utos, tagubilin, ordinansa, o regulasyon. b. Mga kasong may kinalaman sa legalidad ng buwis, singil, pagsusuri, o toll, o anumang parusa kaugnay nito. c. Mga kasong may kinalaman sa jurisdiction ng alinmang mababang hukuman. d. Mga kasong kriminal kung saan ang parusa ay reclusion perpetua o mas mabigat pa. e. Mga kaso kung saan isang pagkakamali o tanong ng batas lamang ang nasasangkot.
Ikatlo, pansamantalang italaga ang mga hukom ng mababang hukuman sa ibang lugar, kung kinakailangan ng interes ng publiko. Ang ganitong pagtatalaga ay hindi lalampas sa 6 na buwan ng walang pahintulot ng hukom. Ikaapat, mag-utos ng pagbabago ng lugar ng paglilitis upang maiwasan ang pagkakamali sa hustisya. Ikalima, magpalabas ng mga alituntunin ukol sa proteksyon at pagpapatupad ng mga karapatang konstitusyonal, pagdulog, pamamaraan, at proseso sa lahat ng hukuman, pagpasok sa propesyon ng abogasya, integrated bar, at legal na tulong sa mga kapuspalan. Ang mga alituntunin ay dapat magbigay ng payak at murang proseso para sa mabilis na pagresolba ng mga kaso, dapat pare-pareho sa lahat ng hukuman ng parehong antas, at hindi dapat magbawas, magdagdag, o magbago ng mga mahalagang karapatan. Mananatiling epektibo ang mga alituntunin ng mga espesyal na hukuman, at quasi-judicial body, maliban kung hindi aprubahan ng kataas-taasang hukuman. Ika-6, magtalaga ng lahat ng opisyal at empleyado ng hudikatura, alinsunod sa Civil Service Law. Seksyon 6. Ang Korte Suprema ay may administratibong supervision sa lahat ng hukuman at mga tauhan nito. Seksyon 7. Una, walang sinuman ang maaaring italaga bilang kasapi ng kataas-taasang hukuman o alinmang mababang kolehiyadong hukuman, maliban kung siya ay natural-born na mamamayan ng Pilipinas. Ang kasapi ng kataas-taasang hukuman ay dapat hindi bababa sa 40 taong gulang, at dapat naging hukom ng mababang hukuman, o nagpraktis ng abogasya sa Pilipinas sa loob ng 15 taon o higit pa. Ikalawa, ang Kongreso ang magtatakda ng kwalifikasyon ng mga hukom ng mababang hukuman, ngunit walang sinuman ang maaaring italaga bilang hukom, maliban kung siya ay mamamayan ng Pilipinas at kasapi ng Philippine Bar. Ikatlo, ang kasapi ng sangay panghukuman ay dapat may napatunayang kakayahan, integridad, katapatan, at kasarinlan. Seksyon 8. Una, lilikhain ng Judicial and Bar Council, sa ilalim ng supervision ng Korte Suprema, na binubuo ng punong mahistrado bilang ex-officio chairman, kalihim ng katarungan, at isang kinatawan ng Kongreso bilang ex-officio members, isang kinatawan ng Integrated Bar, isang propesor ng batas, isang retiradong kasapi ng Korte Suprema, at isang kinatawan ng pribadong sektor. Ikalawa, ang mga regular na kasapi ng konseho ay itatalaga ng Pangulo, sa loob ng 4 na taon na may pagsang-ayon ng Commission on Appointments. Sa unang pagtatalaga, ang kinatawan ng Integrated Bar ay magsisilbi ng 4 na taon, ang propesor ng batas ng 3 taon, ang retiradong mahistrado ng 2 taon, at ang kinatawan ng pribadong sektor ng 1 taon. Ikatlo, ang clerk ng kataas-taasang hukuman ang magiging kalihim na ex-officio ng konseho at magtatala ng mga gawain nito. Ika-4, ang mga regular na kasapi ng konseho ay tatanggap ng bayad, ayon sa itatakda ng kataas-taasang hukuman. Isasama ng kataas-taasang hukuman sa taunang budget nito ang pondo para sa konseho. Ika-5, pangunahing tungkulin ng konseho ang magrekomenda ng mga itatalaga sa hudikatura. Maaari rin itong gumanap ng iba pang tungkulin ayon sa itatakda ng Korte Suprema. Seksyon 9. Ang mga kasapi ng kataas-taasang hukuman, at mga hukom ng mababang hukuman ay itatalaga ng Pangulo, mula sa listahan ng hindi bababa sa 3 nominado ng Judicial and Bar Council, para sa bawat bakante. Hindi na kailangan ng kumpirmasyon. Para sa mababang hukuman, dapat maglabas ng pagtatalaga ang Pangulo sa loob ng 90 araw mula sa pagsumiti ng listahan. Seksyon 10. Ang sahod ng punong mahistrado at ng mga kasamang mahistrado ng Korte Suprema, at ng mga hukom ng mababang hukuman ay itatakda ng batas. Habang sila ay nanunungkulan, hindi maaaring bawasan ang kanilang sahod. Seksyon 11. Ang mga kasapi ng kataas-taasang hukuman at mga hukom ng mababang hukuman, ay mananatili sa tungkulin habang sila ay may mabuting asal, hanggang sa umabot sila sa edad na 70, o mawalan ng kakayahan upang gampanan ang mga tungkulin ng kanilang katungkulan. May kapangyarihan ng kataas-taasang hukuman en bank na disiplinahin ang mga hukom ng mababang hukuman, o alisin sila sa tungkulin sa pamamagitan ng boto ng mayorya, ng mga miyembrong aktwal na lumahok sa deliberasyon at bumoto sa kaso. Seksyon 12. Ang mga kasapi ng Korte Suprema at ng iba pang hukuman na itinatag ng batas, ay hindi maaaring italaga sa alinmang ahensyang gumaganap ng quasi-judicial o administratibong tungkulin. Seksyon 13.
Ang mga pasya ng kataas-taasang hukuman sa anumang kasong isinumite sa en-banc o sa dibisyon, ay dapat pagdesisyonan sa pamamagitan ng konsultasyon bago italaga sa isang kasapi ang pagsulat ng opinyon ng hukuman. Maglalabas ng sertipikasyon na pirmado ng punong mahistrado at ilalakip ito sa talaan ng kaso at ipapadala sa mga partido. Sinumang kasapi na hindi lumahok, tumutol, o umiwas sa desisyon o resolusyon ay kailangang ipaliwanag ang dahilan. Ang parehong alituntunin ay dapat sundin ng lahat ng mababang kolehiyadong hukuman. Seksyon 14. Walang desisyon ang maaaring ipalabas ng alinmang hukuman ng hindi malinaw, at tahasang ipinapahayag ang mga katotohanan at batas na pinagbabatayan nito. Walang petisyon para sa pagsusuri, o motion for reconsideration ng desisyon ng hukuman, ang maaaring tanggihan o ipagkait ng hindi inilalahad ang legal na batayan nito. Seksyon 15. Una, lahat ng kaso o bagay na isinampa pagkatapos ng bisa ng konstitusyong ito, ay dapat pagpasyahan o resolbahin sa loob ng 24 na buwan mula sa petsa ng pagsusumite para sa Korte Suprema, at 12 buwan para sa lahat ng mababang kolehiyadong hukuman, at 3 buwan para sa lahat ng iba pang mababang hukuman, maliban kung bawasan ng Korte Suprema. Ikalawa, ang isang kaso o usapin ay ituturing na naisumite na, para sa desisyon o resolusyon sa sandaling maisumite ang huling nakabinding salaysay, buod, o memorandum na hinihingi ng alituntunin ng hukuman o ng hukuman mismo. Ikatlo, pagkatapos ng kaukulang panahon, maglalabas agad ng sertipikasyon na pirmado ng punong mahistrado o ng presiding judge, at ilalakip ito sa talaan ng kaso o usapin, at ipapadala sa mga partido. Dapat ipaliwanag sa sertipikasyon kung bakit hindi naipasya o naresolba ang kaso sa loob ng nasabing panahon. Ikaapat, sa kabila ng paglipas ng kaukulang panahon, ang hukuman ay dapat pa ring pagpasyahan o resolbahin ang kaso o bagay ng walang karagdagang pagkaantala nang hindi pinipinsala ang anumang pananagutang maaaring idulot nito. Seksyon 16. Ang kataas-taasang hukuman ay dapat magsumiti sa Pangulo at sa Kongreso ng taunang ulat, tungkol sa mga operasyon at gawain ng hudikatura sa loob ng 30 araw mula sa pagbubukas ng bawat regular na sesyon ng Kongreso.